we are on the way sa birthday ng isa sa mga friends ni Wax na neighbor din namin, si Jack. So, yung birthday niya igaganapin sa Mini Bounce. Malapit lang dito sa place namin, mga 15 minutes away. It's only 10:15 and 10:30 yung start ng kanyang party. So, maglalaro-laro si Wax doon. And he will play and have fun with his friends. Yan. So, let's go. Sama kayo. Hi ka nga. Can you say hi? Hello, everyone! Diba? Kahapon nasa galaan ka. Ngayon gagala ka na naman. Ha? Batang gala ba yan? Naku po. Naku po. Ay! Oh, ano yun? What's that? Is that a car? Ayan, nagiging madaldal na siya. Ano na si Wax? 1 year and 6 months. So, yan, nagiging makulit na, nagiging madaldal na and everything. Sisimula na. No? Batang excited! Andito na tayo sa Mini Bounce. Ito siya. So, yan, para siyang kids at work. O, diba ang luma? Kids at work. Kaya na nag-jump na siya. Wala pa siya sa trampoline. Gusto mo yun? Ha? Pa-play tayo mamaya. Let's go! Pasok tayo! Kailangan nang buhatin si Wax kasi nagtatatakbo. Hello po! Are you ready to jump? Look, Jack and Ethan is already inside. Let's go! Let's go! Let's go! Dali! Yay! Ang baby dito. Kaya nga, ang cute. Hello! Hi! Say hi! Are you shy? We have a table. Tanggal muna tayo ng shoes. Yan. Dito tayo nakaupo. Yan. Ang ganda dito. Tapos meron siyang ganitong parang private na room. Tapos eto siya. Yan. Nandiyan na yung mga kids. So, sunod tayo doon. Nandun na si Wax at saka si Daddy. Wow! Hello! Hello! Natatakot? Yay! Hi, Ethan! Bigyan na sila. Si Jack. Hi, Ethan! Come. Oh, 1, 2, 3, go! This watch, Hey! Yes, Kuya Jack, oh. Oy! Jack, what's this? Oy! Oh, no! We got Jackie boy. Ready? 1, 2, Jump. Jump. Sila lang Daddy nag-jump. Bakit nonchalant po tayo? Careful. Ang mga parents po, natutuwa. Dito sila sa ball pit. Bakit walang reaction yung anak ko? Hindi ko gets kung malungkot siya o masaya. Yay! Woo! Yay! Wax, oh, look, oh. Yay!
Guys, so ang ganda dito. Pati mga parents to. Ewan, katatay. Ayan. Ganito siya, oh. Tapos may ganito pa siya. Okay dito. Pero si Wax, nagwa-warm up pa siya. Parang hindi pa niya gets masyado kung anong nangyayari sa paligid niya. I-slide daw sila, Daddy. Kaya mo? Ha? Sige. Wow. Come here. Okay. Ayan, dito na lang daw siya. Masaya na siya dito sa gilid-gilid. Medyo muntik na pong mahimatay ang mami sa slide. Dito lang pala siya masaya, Daddy. Sus, nagtatatalon pa tayo doon at nag-i-slide. Dito lang pala siya happy. Masaya na pala siya dito. Pag mga maliliit na babies, dito lang nila ini-stick sa likod yung parang bracelet nila. Yan. Tapos may libre na rin siyang socks. May kasama dun sa birthday ni Jack na package. Galing, in fairness. We love it. Dug siya. Bakit ganun, anak? Di ko gets kung masaya ka or hindi. Parang mas masaya yung parents. Max! Ochi! Ah! And dyan nag-warm up na siya. Okay na ba? Put it here. Wow! Okay, nagkaano daw si Daddy ng tricks. Okay. 6. 3 lang, diba? Dapat. Oh. 3 lang. Pero ikaw 6. Okay, game. Si Wax nanood na lang. Nanood na lang siya dun. Nakahanap ng kalaro yung asawa ko. Samantalang ito, pagod na ata. Pagod ka na? Okay, we're here at where are we? We are here at Carrefour. Sige. Kuha kami ng bread. Ba't ang hirap namang hinala? I-drive. Ba, opo. Let's get some bread. Check natin ang expiration. Okay. You like oranges? Do you like the orange? Yes.
What do you like? What do you like? What do you like? Hi Mamshis! Good evening! It's a Sunday evening. I think it's around past 7 na. And nandito tayo sa labas. Palabas tayo ng building kasi mag-walking ako. Actually, kasama ko si Daddy kaso nagluluto pa siya. Kaya sabi ko, sige ako na lang. Si Daddy, mahilig din siyang mag-jogging. And ako wala kasi yung exercise kasi 'di ba? Galing sa work tapos pagod na rin tayo pagka-uwi kaya wala talaga akong exercise. Pero yun nga, mabilis na tayong hingalin ngayon, lalo na at may toddler tayo kaya kailangan medyo malakas-lakas ang stamina natin. Kaya yun, sabi ni Daddy, sige try mong mag-walking. Kaya yun, lakad-lakad tayo tonight. Dito lang naman sa may gawi sa amin, parang tatawid lang ako sa kabilang street, sa kabilang side, and then paikot lang siya. Kasi doon nagjo-jogging si Daddy. Kaso yun nga lang, dapat sasamahan niya ako kaso na hindi pa siya tapos magluto. Kaya sabi ko, sige ako na lang. So ayan, let's go! May baon lang tayong tubig. And ayan, meron lang tayong bag. Malit na bag. Kumahanap yung belt bag ko. Kaya ayan na lang. O siya, let's go! Yan. It's already past 7. Madilim na din. And dun tayo sa kabilang side na yun. Tatawid lang tayo banda doon. And then dyan. Ikot tayo dyan. Paikot yan. So, tara. Samahan nyo me. Yan guys. Dito lang tayo tatawid. Then, yun na. Yung paikot. May mga nakikita din ako nagja-jogging eh. So, I think this is a good spot sa mga gustong mag-walking at jogging. Although yung path niya hindi siya yung talagang pang-jogging katulad nung nasa Albarcia Park. Pero okay na rin, carry na rin, 'di ba? And okay na may ganyang area dito sa lugar namin para 'di ba? Pag gusto mong mag-walking, meron kang ganyang meron kang ganyang mapupuntahan, 'di ba? So, let's go, tawid lang tayo, guys. Ito yung Mediclinic Middle East Head Office. Ganda, ng laki. May opening po ba kayo dyan? Maka-hiring po kayo. Para tatawid na lang ako. Diba? Okay. So, yan. Ikutin lang natin to. Isang round lang, then uwi na din tayo. Hindi ko alam kung ilang kilometers to eh. Malaman natin mamaya kasi gumagamit ako ng application para matrack yung kung ilang kilometers yung nalakad natin. Ano nga bang tawag dun? Pina-download sa akin ni Daddy eh. Strava, yun yata yun. Kaya ayan. Makikita natin mamaya kung ilang kilometers yung nalakad natin. So yun. Lakad-lakad lang tayo guys. For for healthy body, mind, and soul. Wow, char! Ayan. Daming mga residential buildings dito in fairness. Actually, goods tong IMPZ sa mga nag-iisip na lumipat ng area, lalo na ngayon, napakataas na ng rent dito sa Dubai. Ang laki ng ini-increase nila. Pero, you might want to consider IMPZ kasi yung mga sentro ng city yun medyo mahal-mahal na. Ito nga lang, medyo hindi siya accessible gaano ng public transportation. Ay, accessible din pala kasi mismong baba ng building namin ay bus stop. Wala nga lang malapit na metro station. Ang malapit pa na metro station, The Gardens pa. So, pwede na din, diba? Alam nyo dati, nung mga year 2020 to 2021, sipag namin mag-jogging nun ni Daddy. Nakatira pa kami nun sa Albarcia. Oo, tama. Sa Albarcia pa kami nakatira nun. And
malapit lang kami sa Albarcia Park. Doon kasi ang ganda mag-jogging doon. Pwede kang mag-jogging, pwede kang mag-picnic, pwede kang mag-bike, pwede kang mag-sightseeing lang, tambay-tambay. Yun, ganda doon. Kaya, ang ginagawa namin ni Daddy, kasi di ba work from home lang kami noon dahil pandemic. After 6 o'clock, labas kami, tapos punta kami doon, tapos jogging lang kami. Yun. Kaya, kaso nung na-preggers ako, tapos nung nagka-baby, nawala na talaga ako ng time to exercise. Dati nga nag-workout pa ako, kaso yun nga, nawalan na ako ng time simula nung naging mommy tayo. Diba? Pero, well, there's no excuse for that. Hanap tayo kahit mga 20 minutes, 30 minutes of our time. Ako nga siguro abutan na ako ng 1 oras or more than kakalakad dito kasi ang bagal ko maglakad. Madali na kasi akong hingalin. Yan, tingin nyo, pulsa-pulsa agad ako, diba? So, yun lang. Ay, ang ganda naman ito. Anong kaya ang pangalan ng mga building na to? Residential din siya, oh. Ang ganda. Ay, residential ba siya or commercial? Domus Indigo. Ganda. Ayos siya, oh. O, diba? Daming residential area dito, guys. If you're looking for a place na malilipatan. O, diba? Para neighbors tayo. I think wala pa naman tayo sa kalahati ng nilalakad natin. Pero so far, goods naman siya. Tsaka hindi naman nakakatakot maglakad dito kahit mag-isa ka lang kasi maliwanag. Tsaka marami rin namang mga naglalakad-lakad. Yan, may kasunod tayo, diba? Ayan. Siguro, while walking, I'll also take this chance para makapag-chika-chika sa inyo. Diba? Kasi parang sa mga vlogs namin, wala akong masyadong introduction about ourselves. Parang may isang vlog lang ako na nagkwento ako briefly about myself, about our family. Pero, kumbaga, hindi ganun ka-detailed. Pero, syempre, hindi ka naman i-detalye lahat. Just so that, para makalala nyo pa ako, sige, chika time tayo. O diba, feeling ko ang gaan na lang niya. Wala na yatang laman na tubig to, Diyos ko. Wala pa tayo sa kalahati. Uhaw is real. Okay. So, dumating tayo sa UAE year 2017. Actually, nauna si Daddy Abel dito. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami that time. So, nauna siya dito 2016. Then, nagtatrabaho pa ako nun sa corporate as an accountant sa Philippines. Tapos, after 1 year, kinuha na rin niya ako ng 2017 kasi actually, alam nyo, that time, wala talaga akong plan pa mag-abroad. Kaso, something happened and kinailangan kong mag-abroad to earn more money kasi kailangan kong maka-help sa family. Especially, merong, yun nga, nagkaroon ng family problem. Pero hindi ko na lang kay kwento kasi baka magkaiyakan tayo dito. So, good vibes lang tayo. O, diba? So, dumating ako dito, I think that was March 2017. Tapos, magkasama naman kami ni Daddy Abel nun. Kaya, hindi ako nahirapan mag-adjust. Alam nyo, surprisingly, hindi ako na-homesick. Considering na first time kong mag-out of the country nun. Pero, hindi ako ganong naka-feel ng homesick kasi regularly ako nakikipag-communicate nun sa family ko. Skype pa that time, hindi pa Zoom, hindi pa Botim. Meron pang Skype. So, everyday lang kami nagsi-Skype. Everyday lang kaming magka-chat. Tapos, ayun. Di naman ako ganong na-homesick kasi si Daddy Abel din. Malakas yung support system niya for me. Kaya yun. Kaya, thankful din ako talaga dun. Kasi, naka-help siya sa akin para di ako malungkot while nandito and he helped me focus lang sa aming goals. And kung tatanungin niyo ako, gaano katagal bago ako nakahanap ng work dito? I think it took me mga 3 weeks. 3 weeks before ako nakapag-settle sa company.
And parang 1 week pa lang, in fairness, tsinaga lang namin na mag-send ng mga CV online. So yun, natawagan naman tayo for interview. And thank God, alam nyo, isa sa mga talagang thankful ako kay Lord. Lahat ng in-applyan natin, na pinasahan natin ng application at interview, nakapasa naman tayo. So, at least, I got the chance na mamili ng mas okay na mga benefits, kung aling company yung tingin kong mas okay sa benefits, mas makakatulong sa aking growth, yung ganon. So, yun. I got my first job mga first week of April 2017 yun. Sa may, Technopark. And, thankful ako sa first job ko na yun kasi ang daming kong Filipinos na office mates. Kaya yun, hindi rin ako nalungkot kasi ang saya nila kasama, tsaka marami akong natutunan sa kanila. Hindi lang sa work, kundi pati life in Dubai in general. So, yun, until now, kahit umalis na ako dun sa company na nun, we tried to stay in touch. Magkaka-chat pa rin kami minsan. And I'm happy kasi yun nga, we still kept in touch kahit wala na ako dun sa company. So, I worked there for around 2 years. Yan, 2 years ako nun. Tapos, after that, naka-grab ulit tayo ng another opportunity sa isa pang company. This time naman, it was an IT company. Ala, ang bilis! Nandito na tayo sa MySem, oh. Tignan nyo, guys. Nandiyan na tayo sa MySem. Malapit na pala ako sa bahay. In fairness, hindi ko napansin na malayo-layo na yung nilakad natin kasi nga, okay siya, nakaka-relax. It gives you peace of mind na kapag isip-isip ka, o diba, mukhang gagawin ko na tong routine everyday. Yun nga, going back to my story, nagkaroon tayo ng opportunity sa isang IT company, and yun, tinake ko yung chance, nag-try ako. Diba, hindi ko matuloy-tuloy yung kwento ko kasi tumatawid tayo. And thankfully, natanggap naman tayo. Kaya yun, until now, doon ako nag-work. Ano na rin tayo, almost 5 years or 5 years na rin ako doon. So far, nakapagod. Syempre, hindi naman maiwasan na minsan ma-burnout ka sa work. Pero, so far, okay naman. Very thankful ako kasi, alam nyo, dun sa company na namin yun, sobrang bait ng boss ko. As in, I don't know kung makakahanap ako ng ganong klaseng boss. Kasi at this point in my life, parang mas gugustuhin ko na yung company na hindi toxic yung boss, hindi ganun kahirap pakisamahan ng mga amo, 'di ba? And so far, sobrang bait talaga ng manager ko, kaya isa yun sa pinagpapasalamat ko kay Lord na binigyan niya ako ng company na mabait yung boss. So yun. Pero minsan, syempre, hindi natin maiwasan. Pagod talaga sa trabaho. Daming ginagawa. Especially, if you are working in the accounting department sa finance, diba? Talagang nakakapagod. Pero, yun nga. I'm happy naman pa. Happy pa tayo so far. Pero, yun nga. Kung may dumating na opportunity, why not, diba? Try ulit natin. So, ganito lang naman dito sa Dubai. Basta't makahanap ka ng okay na company, okay na salary, okay na boss. Try lang. Try ka lang habang may chance, habang may opportunity, diba? So, ayun. Dito na agad tayo. Ang bilis, ano? Parang, ang bilis lang nung lakad natin. Kala ko, mahihirapan ako eh. Pero, upo muna siguro tayo dito para matapos natin yung story time. Tapos, share ko pala paano yung naging interview sa akin nandun sa first job ko. Nung una, parang tinanong ako about myself as usual, and then we moved to the technical questions. Minsan nga, alam nyo, di ba, syempre sa accounting, nagtatanong sila talaga ng entries. Bibigyan ka na ng situation, tapos ibibigay mo sa kanila kung anong entries na gagawin mo. Mga ganon. Pero, huwag kayong matakot kasi if may background naman kayo, masasagot nyo siya talaga. Kasi, for sure, everything will be based on your experience. Kung ano yung
ginagawa nyo sa Pilipinas, ganun din naman dito. Actually, I think mas simple pa nga dito kasi wala namang tax dito, kaka-start lang eh. And hindi pa ganun ka-complicated unlike sa Philippines, di ba? So yun, kayang-kaya nyo yan sa mga nagpa-plan na gustong mag-work dito, mag-apply dito as an accountant. Yes, kayang-kaya nyo yan. And so yun, tapos ng interview pa, meron ding time na pinag-take ako ng exam. And so far yun, okay naman yung exam kasi yun nga, based naman siya sa mga napag-aralan natin, ano. So ayan guys, nakapasok na tayo sa building. Pabalik na tayo. Dito tayo sa parking lot. So, I think wala pang 1 hour, no? Maiksi lang pala yung bilog na yon. Kala ko sobrang laki niya. Kayang-kaya guys. So, ayun, yun lang. Nakwento ko lang kung paano ako nakapaghanap ng work dito, gaano katagal, paano yung interview process, ganyan. So, ayun. Kayang-kaya nyo yun if you are planning to go here and apply as accountant. So, go lang guys. So, ayun. In fairness, pawis na pawis pa tayo ngayon kasi summer dito sa Dubai eh. Kaya onting lakad mo lang talagang pagpapawisan ka. Kaya, ayan. Sige, next time, sa next lakad natin or pag may chance, I'll do another chika vlog. O, diba? Chika vlog ang tawag natin. Chika segment. Para ma-share ko rin kung ano yung mga experiences ko dito sa Dubai. So, yun. I think I'll also end this vlog kasi paakit na rin tayo and pag-akyat. Papaliguan. Papahinga lang tayong konti. Papaliguan natin si Wax, papakainin, dinner din tayo, then linis na, prepare for pasok na naman bukas. So, ganun lang naman ang life dito, paulit-ulit lang. It's just a cycle. So, sabi nga ng aking favorite vlogger, si JM Bangkisho, para hindi ka ma-burn out, hanap ka ng something to break the cycle. So, I think ito, actually isa yung pag-vlog sa isa sa mga ways ko to avoid burnout and para ma-break yung cycle. And I think ito, let's add walking to that list. O, diba? Asya. Nandito na tayo sa entrance and thank you for watching and don't forget to like and subscribe to our channel, Abel and Nick. And yun. So, watch out for our next vlogs. Thank you for watching. Bye!